we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon ini ang One Western Visayas, masaligan. Sadsaran sang kamatuoran kag wala sang ginadampigan. Ako si Gertrude Charlatan. Magadulong sa inyo sang pinakadako kag komprehensibo nga mga balita sa Kabisayan nakatungdan. Caitlin Revilla, live sa GMA Iloilo Station. Kako namin yung kapuso, Adrian Prietos, live ikan diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, bakla na isang humay, gulpyada nga nagnubo sa 16 pesos kada kilo, kasunod sa pagpatuman sa price ceiling sa bugas. Gani ang pila ka mangunguma nagaplano na nga maguntat anay sa pagtanom sang palay kung magpadayo ng price ceiling. Samtang monitoring sa Department of Agriculture kag Department of Trade and Industry nag-umpisa na. Yaring balita ang itutukan ni Zen Kilanta. Sa isa ka hektarya nga talamnan ni Nanay Ofelia, 120 kasakos ang humay ang iya patubas subong nga adlaw. Apang nagalalain ini bangod halin sa 20 pesos kada kilo sang humay, hinali nga nagnubo sa 16 pesos kada kilo. Ang kuha sa iya sang rice trader kasunod sa pagpatuman sang gobyerno sang price ceiling sa bugas. Gani kaperdihan lang kuno ang ilang madangtan bangod dako ang ilaging gasto sa pagtanom, barato naman ang bakal sa ila sa mga negosyante. Ako nandagot baligyan amang tamnan ko. Kaya man pwede kami mangunguma. Humalin sa pagtanom sang humay kag pag-ani sinituman kabudlay para sa mga mangunguma. Konsolusyon sang gobyerno ang price ceiling para sa ila, ini naman ang duga nga problema. Talugid kami. Tinagnubor gid ang pang humay mo. Kaya sa kuan epektugid. Kung magpadayon pa kuno ang price ceiling sa bugas nga 41 pesos sa kada kilo sang regular milled rice kag 45 pesos kada kilo sa well milled rice, posible nga maguntat na lang sila sa pagpanguma. Apisar nag-umpisa na kahapon ang pagpatuman sang price ceiling, may pila sa gihapon ka rice retailers nga wala nagasunod. Sunod sa Department of Agriculture 6, nagabuligay ang nagkalain-laing ahensya sa monitoring bangod limitado ang manpower sang ahensya. Kaupod sang DA, LGU kag DTI ang miyembro sang Local Price Coordinating Council sa paglibot sa mga merkado, samtang ang DTI naman ang nagalibot sa mga grocery store kag supermarket. Ito po naman ay gagawin pagkatapos na makonsidera yung due process ayon sa pinag-uutos ng batas. Sa kasalukuyan, ang tinitingnan po muna namin ay kung sumusunod pa. And we will be profiling yung pong ating mga mga retailers at yung pong ating mga traders. Kung ano po yung mas marapat na hakbang. Ang ating lang po titiyakin, hindi madi-disadvantage yung ating mga consumers. At the same time, yung ating mga farmers ay mananatili pong protektado. Ang mapamatud-an nga nagalapas sa Price Act ang mahimo nga mapreso sang hindi magnubo sa isa ka tuig, apang hindi naman maglapaw sa 10 ka tuig. Magabayad sa multa nga hindi magnubo sa 5,000 pesos, apang hindi naman magsobra sa 1 milyon. Sunod sa DTI 6 ang mga maapektuhan nga rice traders kag retailers ang makabaton sang pinansyal nga bulig. We'll have a daily monitoring for the week. No? And then we will wait for further announcements until after, because we're still in the process of verifying, no, and profiling who would be the affected retailers. Ginmanduan man ang PNP nga magabulig agud masiguro nga nasunod ang pagpatuman sang price ceiling sa bugas. Upoy Kiromal Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas. Mga puso, sa kaangot nga balita, kalabanan naman sa mga manubaligya sa bugas sa probinsya sa Negros Occidental. Wala pa sa gihapon nagapatuman sang price ceiling sunod sa Office of the Provincial Agriculturist. Nakatutok, Eileen Pedreso. Ginapreparar na sa mag-asawa nga Connie kag Renato ang isa ka sako sang regular milled rice nga inugbaligya nila diri sa merkado sa Talisay City. Balor 2,150 ang presyo sa isa ka sako sang bugas nga bag-o lang nila ginbakal. Willing man ang mga ini nga magsunod sa price ceiling, pero kinahanglan lang anay kuno panilagan ang bentahanay.
45 ko gina. Amat-amat lang. Ikon next day makabakal pag kami listen, isundo gina namo ng 41. Ang iban nga manugbaligya, hindi pa kuno handa sa price ceiling. Pwede man na ma-implement pero tagana na man ang tagabligya pareho sa amon sang daw time nga bala nga ang mga stock nga daw mahal bala daw maubos. Ang pareho ng Daiconi kag Romeo ang i-monitor sang provincial agriculturist bangod wala nagatuman sa price ceiling sa bugas. So far, kay wala man kami police power, ang amo lang is more of monitoring and reporting. So, ang gina-forward na namon sa Department of Agriculture. Ang DA kag DTI naman ang mag-assess kung ano ang pinalidad nga sarang ipapanaog sa mga wala nagatuman. Aminado ang OPA nga dako ini nga pagpanghangkat sa mga mangunguma kag retailers. Amo na subuang gina-diskusyonan man sa mga stakeholders like farmers, retailers, ay ginalantaw man na siya nga ang ilang ang mga stock in bakal to ba nila sang kwan taas, tapos kung ibaligya nila sang barato, syempre ma-sacrifice gid sila eh. Sa tunga sa pagpanghangkat dala sang price ceiling, nagpahayag ang mga manugbaligya nga hindi sila magduha-duwa nga magpanirado na lang kung hindi na maagwantahan ang kaperdihan sa negosyo. Upod kay Roel Banggoy, Aileen Pedreso, One Western Visayas. Iban pang balita, masobra sa 65,000 ka mga Certificate of Candidacy na baton sang COMELEC sa probinsya kag syudad sang Iloilo sa sulod sang anong kaadlaw nga filing. COMELEC Iloilo gin kakibot ang madamo nga aspirant sa barangay kag SK elections. Ini ang gintutukan ni John Sala live sa La Paz, Iloilo City. John? Sunod sa Commission on Elections, wala nila ganalauman nga amo sinikadamo ang ma-file sang ila Certificate of Candidacy bangod given nga anom la kuno kaadlaw ang ginhatag sang komisyon sa filing sang COC. Sa peksin ipasalig sang COMELEC kagiban pagid nga ahensya sang gobyerno nga mangin madinalagon, matawhay kag safe ang mga kandidato kag ang mga botante sa adlaw sang eleksyon. Maid-in nga gina-verify sang Commission on Elections ang tanan nga mga Certificate of Candidacy sang aspirants para sa barangay kag sangguniang kabataan elections sa Oktubre 30. Naka-record sang 65,312 tanan ka mga barangay kag SK aspirants ang COMELEC sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Bagay nga ginkakibot sang COMELEC ang tuman kadamo nga mga aplikante. Mas madamo gid subong ang kandidato naton for the SK elections, and of course hindi lang ini for the SK for the barangay elections also. Sa probinsya sang Iloilo, nagpangunang banwas ang Biag-aw sa may pinakamadamo nga mapadalagan nga naglabot sa 3,310. 6,760 naman ang mga mapadalagan sa Iloilo City. Sa banwas ang Uton, naglabot sa 1,554 ang mga nag-file sa COC. Tungod siguro sa kadugayon na bala nga pagpungko sa mga barangay official, it's about time nga i-try man nila nga magpadalagan. Wala pa sang may natumbod nga election hotspot sa syudad kag probinsya. Apang ginpasalig naman sa kapulisan ang hugot nila nga pagbantay agud masiguro nga mangin malinong kag matawhay ang piniliay. In case nga kinahanglan namon ang added security or personnel from other state forces. All these election areas kag ang mga ginabutuhan sa tanan nga tawo may ara nagtang designated nga PNP personnel the same sa deployment naton sa national. Lakip sa tutukan sang COMELEC ang vote buying, premature campaigning kag mga nagabayular sang gun ban. Sa Setyembre 11 tugtub 15 ang caravan sang COMELEC sa mga distrito sa probinsya sa Iloilo agud masiguro ang kahandaan sang tag sa Cabanwa. Sa Setyembre 18 naman ang iya sang syudad. Gusto ko nga mas makapreparar kita sang maayo, no? May ara kita legroom pa for of course adjustment, for laying down of course the action plans based on of course our coordination meetings. Nagpanumdum naman ang DILG sa masulhay nga transition pagkatapos ang eleksyon. Actually, for this is a transparency process, no? So not only documents but tanan, no? Of course, documents, monetary funds nila abi, no? Tapos ang mga plans.
Jert, maluwas sa mga dokumento, kwarta, mga gamit kay pagin nga property sa barangay, kinanglan man nga turnover sa mga incumbent barangay officials sa mga newly elected officials ang hawid o kung lista nila sa mga existing ng ordinansa sa barangay. Bangod ang nagkakatabo kuno, suno sa DILG nagaduloble ang mga ordinansa sa barangay. Bangod wala makahibalo ang mga newly elected officials nga may ara nagali existing amusina nga ordinansa. Importante ang smooth transition agon makaserbisyo sang maayo ang mga newly elected officials sa ila barangay. Jert? Madamo gid niya salamat, John Sala. DPWH Secretary Manuel Bonoan aminado nga madelay ang pagpakayo sang Ungka flyover bangod wala sang pondo. Ini ang gitutukan ni Zen Kilantang. Maisa na katuig subong nga bulan sang ginpasirado ang Ungka flyover sa mga motorista matapos nakitaan sang pag-usmod sa pila ka mga pier o kun haligi sini. Ang 680 million pesos nga proyekto ang wala na gani napuslan. Dako pa nga huol ang tuga sa mga motorista bangod sa baylo nga magbulig sa pagpahaganhagan sang trapiko. Nangin kausa pa, gani pamangkot karon sang publiko san o nagiman bala maagyan ang Ungka flyover. Apang ginpahayag ni DPWH Secretary Manuel Bonoan nga madugayan pa ang pagsugod sang rectification measures nga himuon sa flyover apisar nga may rekomendasyon na sang third-party consultant. Inibangod nagalibog pa ang ulo sang ahensya kung sa diin naman kuhaon ang pondo sa pagkayo sang depektibo nga taytay. Posible nga madugayan pa kuno ini bangod maumpisa pa lang ang budget hearing sang 2024 infrastructure programs sang DPWH. As soon as we are able to finalize the engineering solution, siguro, if we are able to maka-fund kami ng funds this year, then we can start. We are saying of 2023 and the budget for 2023 has all been allocated actually, di ba? Wala namang kaming pagkukunan na iba and we are trying to source it out from other possible sources eventually. 250 million pesos ang kinahanglan nga pondo para sa pagpakayo sang flyover base sa assessment sang third-party consultant. Madumduman nga nagkuha sang third-party consultant ang DPWH agud magpatigayon sang geotechnical investigation. Apang wala pa sang may napagwa ang resulta ang ahensya, bangod pa dayon pa kuno ini nga gina-evaluate sang Bureau of Design. Personal naman nga nagpadulong sa central office si DPWH Regional Director Engineer Sunnyboy Oropel subong nga adlaw, agud isumite naman ang resulta sang serye sang dynamic load test sa opisina ni Secretary Bonoan. Ang purpose ng atong dynamic test is only to evaluate and to validate nga wala na sa movement after January observation. Amo man lang na ang aton nga purpose. So, i-inform ko lang sa Secretary. Upoy Kirumal Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas. Mga puso, masobra naman 340,000 ka residente sa Bacolod City makabaton sang tagduha ka kilo nga bugasikan sa LGU. Pila ka residente nagpasalamat apang ayuda kulang kuno. Yaring balita nga atong gitutukan. Wala na sang baha sa palibot, pero nagapabilin nga nagahilay ang ining balay ni Nanay Maribeth resulta sa mamunog nga ulan kag baha diri sa San Jose Dos, Barangay Sumag, Bacolod City sa nagdiging semana. Bawod sa sitwasyon, nagakahangawa ini nga golpeada lang marumpag ang iya balay. Ang tubig ari na di sa kalsada. Kaya mo to dito na lang ko nagkato sa eskwelahan. Yung balay mo ano ni partially or wala kang hindi may napuslan? Partially lang sir, kaya ang amon mga kaldero, tanan, mga bayo. Bawod partially damage ang ibalay, makabaton ini sang 10,000 pesos. Samtang may 15,000 naman nga mabaton ang 32 ka mga pamilya nga may totally damaged nga puluyan. Bisan pa 91,500 lang ka individual ang apektado sa syudad base sa datos ng Department of Social Services and Development. Nagdesisyon ng LGU nga hatagan sang bulig nga tagduha ka kilo nga bugas ang kabugusan nga 34,000 ka individual. Bangod ginpaidalom ng syudad sa state of calamity. We propose to extend assistance to everyone, to every single registered resident in Bacolod City. I feel that the calamity or the impact sa flooding was not just isolated sa mga nagkanto sa mga evacuation centers. Tanan kita, I think all of us. Napresyar man kuno sa mga nabahaan ang tabang apang sa real talk lang. Kulang bisan sa isang adlaw ang 2 ka kilo nga bugas, ilabi na sa dako nga pamilya. Hindi gid masarangan na ang 2 ka kilo sir, kaya ang amon kay adlaw-adlaw akon mga kabataan, 8 ka bilog sa isa ka adlaw, 3 kilo daan akon
Tigangon. As in kabus-kabus, gitsa. Umpisahan ang tagtaganay sa bugas sa Setyembre 9. Gani ang COMELEC, subong pa lang nagapaandam na nga likawan sa mga kandidato nga gamito ng ayuda agod makapangkampanya. Hindi naman na sila mapunggan nga mag-deliver sa ilang mga basic services na bala. Pero with caution, nga hindi pag-iuntrahan politika. Otherwise, they risk nga for a possible nga mga disqualification cases nga ma-file against them. Samtang, naglabo sa masobra 356 million pesos ang balor sang halit sa agrikultura ang ginbilin sang ulan kag baha dala sang habagat sa Western Visayas. Sa datos sang RDRMC 6, Negros Occidental ang labing naapektuhan. Kung sa din masobra 3,000 kamanog pangisda kag manguma ang nahalitan. Opo, Kiril Gasilio, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, ang GMA Network ang nagapangita sa mga aplikante para sa mga bakante nga posisyon. Sa mga interesado, pwede ka mo magpadala sang application letter kag resume sa Regional TV at gmanetwork.com. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga kapuso, dalan kag indi relocation ang ginasinggitan sa mga residente sa Barangay Cochero Molo matapos nga ginpakudalan sa tag-iya ang bahin sang ila alagyan. Ini ang gintutukan ni John Sala. Sa nagligad, mahimo pa nga makatakla sa pader ang mga residente nga kaangay nga natrap sa Zone 3, Barangay Cochero Molo. Apang ginpabutangan na sang atop sang tag-iya sang dutang hagdanan nga ginasakaan sa mga residente. Gani sa karon, ang nag-iisano nila nga dalan pasulod kag pagwa sa ilang lugar ang mag-agi sa balay sang ila kasilingan, mag-agi sa kwarto, malapo sa kusina kag sa computer shop nga ini. Agud lang makasulod sila sa ilang obra, eskwelahan kag makapangita sang kinawala sa pangadlaw-adlaw. Sa totoo lang, ini pasyente ni may schedule na ni operahan. Kaya hindi gid kami da kagwa kay gid asupan naman nila. Kagang akon mga apo nag-eskwela pa sa subong. Example ko na munang ipagwa nila ang relocation ti pigado kami daan tilway kami may mukit. Sino sa Iloilo City Urban Poor Affairs Office o kon Ikupaw, tinatagan nila sa pagtamod sa karon ang pag-relocate sa mga apektadong residente. Magasapol sa Setyembre 2 ang Ikupaw kaupod ang mga residente kag Barangay Council agud mahibaluan kung sino pang wala mahatagan sang lote sa relocation site. Apang kun ang mga residente lang kunong pamangkuton, dalan kag indi relocation ang ila kinahanglan. Financially gid ang kulang gid sila kung why gid kang dala nila na da nga kung isirado iway sila agyan sang ilang mga gamit kung nilocate sila. Right of way ang among ginapangayo, hindi relocation. Kaya wala man kami ginapahalin mo. Ano yung labot sa ingon, ang Ikupaw dyan, nagaduso sa amon nga pahalinon kami sa duta. Suno sa mga residente, plano nila nga istoryahon na lang ang iban nga mga pamalay sa lugar kung sarang sila nga mahatagan sang right of way. Upuan kay Cirilo Renduque, John Sala. 1 Western Visayas. 36 ka volcanic earthquakes ang nabatsyagan sa Mount Canlaon halin sang alas 5 sang aga, Setyembre 4, tubtub alas 7:50 kainas sang aga base sa monitoring sang PHIVOLCS. Suno kay Engineer Andeline Quintia, resident volcanologist sang Canlaon Volcano Observatory. 34 sa nabatsyagan nga pagtayog ang volcano-tectonic earthquakes o kung pagtayog halin sa eastern portion sang bulkan nga may 0.3 tubtub 3.4 nga magnitude kag may kadalumon nga 0 to 9 kilometers. Wala man sang intensities nga na-monitor ang PHIVOLCS kadungan sang pagtayog apang ginapaalerto ang mga residente ilabi na ang yara sa sulod sang 4-kilometer permanent danger zone. Pila lang sa rason kung nga may linog ng babatsyagan suno kay Engineer Quintia amo ang paghulag sa mga bato sa idalom sang bulkan. Hindi pa mapataas ang alert level samtang nagapabilin sa normal ang pila ka parameters nga ginabasehan. Earthquakes are usually ang rock fracturing. So, pinabantayan natin para magpasakat ito sa ating alert level is magtaas ang iba natin nga parameters. Like ang ground deformation niya, kag ang ating nga geochemistry ang mga gas and water sa mga thermal areas sa paligid ng ating nga volcano.
Mabatas niyo man ba, mga kapuso, isa kalalaking nga lapsag ang nasapuan sa isa ka residente sa kilid sa karsada nga sakop sa Barangay Poblasyon 1, Sagay City, probinsya sang Negros Occidental. Sa pagpakusisa sang Sagay City Police alas 2 ang agahon sang Biyernes, sang may nabatyan ang mga residente nga may nagahibia pang ginpabayan lang sa maini. Sa nagbati nga base, isa lang ini kakureng. Aga na sa nakita ang lapsag nga nakaputok sa tuwalya kagin pahigda sa hilamon sa kilid sa karsada. Nagaakot pa ang umbilical cord sa lapsag para tandaan nga bago lang inibunag. Ginayon ini gindala sa ospital para ma-check up. Yara man ini sa maayong kondisyon kag ginatatap subong sang Sagay CSWDO. Mga kapuso, dead on arrival sa ospital ang lalaki nga biktima sang gintiro sang riding in tandem sa Barangay Lanot, Rojas City, samtang sakay sa iya motorsiklo upod ang angkas nga duha ka babayi. 3 ka igo sa likod, kag isa sa ulo ang naagom ni Jobert Nepomuceno, residente sa Barangay Timpas, Panitan, Capiz. Suno sa kapulisan, nagpondo ang biktima kag mga kaupdanan sini sa Barangay Lanot kung sa diin natabo ang pagpaniro. May lead na ang kapulisan sa identity sang isa sa mga suspect. Magapasakas ang kaso ang kapulisan kag ginakonfirmar pa ang motibo sang pagpangtiro. Nagtapik sa pader ang truck nga ini matapos nga madisgrasya kahapon sang hapon sa Barangay Lawaan, Rojas City. Pilaso ng driver kag pahinante sini matapos nga makabunggo sa isa ka aircon repair shop. Ginkilala ang driver kay Haji Ocampo kag si Dave Ejebal naman ang pahinante sini nga lunsay nakaangkon sang menor nga pilas. Ginapahayag nga nadulaan sang kontrol sa manibela si Ocampo, rason nga nagdiretso ini sa shop. Maswerte naman nga wala sang may napilasan kag luwas sa katalagman ang mga tawo sa sulod. Mga kapuso, wala na sang malain nga tiyempo sa sulod sang Philippine Area of Responsibility bangod nakagwa na sa par ang Bagyo Ineng nga may international name nga Yunyong. Apang posible gihapon ang pagulan sa dako nga bahin sang pungsod. Sunod sa pag-asa ulihi nga nasiplatan ang bagyo 1,225 kilometers east-northeast sang extreme northern Luzon. Ang trough sang bagyo ang nagapaulan sa pila ka lugar sa Luzon, kaangay sa Batanes, Abra, Apayao, Cagayan kag Isabela. Padayon man nga nag-eepekto ang southwest monsoon sa iban pang bahin sang pungsod. Halos bugos nga isla sang Panay kag Negros Occidental ang makaeksperyensya sang mabaskog nga pag-ulan subong nga gabi. Gani dapat mangin alerto sa posible pagbaha o kun landslide. May pag-ulan man sa iban pang bahin sang pungsod subong nga hapon kag gabi. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga puso, sa Bacolod City naman, mga empleyado sang Seneco nga nagakontra sa JVA o Joint Venture Agreement nagakabalaka nga madulaan sa obra. Yaring balita nga atong gitutukan. Pagkatapos ang wala to nga hublag protesta kag pagsinggitan sa pagpamatok sa Joint Venture Agreement sa pila ka empleyado sang Seneco, nagahuy-huy karon ang abaga sang pila ka Seneco employees nga ginapahay gintay ang obra para lang magpamalabang sa JVA. Si Leo Gilaran, nga presidente sang Responsible Supervisory and Confidential Union of Employees ng Seneco, gindumdum ang pagsuspende sa ESADO matapos ang suporta sa takeover sang interim board. The point ba lang they resorted to hindi amo nga mga means during sang plebiscite, so hindi malayo nga dumta naman ang mga nagabatok. Ginpahayag sang Chief Executive Officer kag presidente sang Prime Electric nga nagaduso sang JVA. Ginatinguhaan sini nga mahangpan ang panindugan sang pila ka mga empleyado. Kasi if we are not aligned, no, I mean we don't share the same vision, then I think the company would have difficulty. Ang hinyo sini, hatagan sang chance ang Negros Power nga magserbisyo sa bugos sa franchise area sang Seneco. If there are employees who were against the JV or who are against the JV, I'm throwing the challenge to them. I mean, how fast can they shift, no?
Nakigsapol ng grupo ni Marby Cabardo ang reinstated president sang Seneco Union of Rational Employees Yukon Cure o Pudji Castro. Ang nagapakilala, elected president naman sang Cure nga si Felix Sipilga, nagabulig subong sa pagtipon sa ebidensya sa mga ginaaligar irregularidad. Sa ginpatigayon yung plebisito. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Sa iban pang balita, implementasyon sang Enhanced Local Public Transport Route Plan sa Iloilo City lauman sa ulihing quarter sang tuig. Extension sang Certificate of Public Convenience ang traditional jeepneys tub-tub na lang sa Disyembre. Ini ang gintutukan ni John Sala. Matapos ang malawig na proseso na tala na patuban sa last quarter ng 2023 ang Enhanced Local Public Transport Route Plan sa syudad sang Iloilo. Ini matapos aprubahan sang LTFRB ang operational guidelines sang Enhanced LPDRP sa syudad kag nabaton sa Agosto 29. Gani padayon ang pagpanghanda sang nagkalain-lain ng mga ahensya lakip na ang transport cooperatives. Kahapon nag-meeting na kita sa City Engineers Office para mapintahan ang aton na design nga loading and unloading base in zone para sa aton nga enhanced LPTRP. Ikaduha, upod sa aton alyansa, nagahimo na kita sang para sa aton temporary temporary nga mga signages para sa aton nga mga loading and unloading zone Suno pa kay Kunlo sa idalom sang enhanced LPDRP nagakinahanglan sang 1,782 ka mga authorized units ang modernized jeepneys. Sa karon yara pa lang sa ginabulubanta 500 ang nag-ooperate sa syudad sang Iloilo, apang positibo naman ang mga kooperatiba nga ila ini malabot. Considering sining ginatanaw namon by December kay may LPTRP na sang syudad, ginapalo up na namon sa bangko subong nga makomply gid namon ang numbers ng units namon. Sa Enhanced LPDRP may 25 tanan ka mga ruta, 17 ka mga rationalized routes, 17 ka mga rationalized routes, 7 ka new developmental routes kag isa naman ka enhanced new developmental route. Ang mga traditional jeepney naman nga miyembro sang kooperatiba ang makapadayon pa sa ilang pagbiyahe sa syudad, apang ang mga individual traditional jeepney santo sa Provisional Authority nga gin-issue sa ila sang LTFRB ang tubtub na lang sa Disyembre. So matabo diri sa atong implementation since ginrenew namon ining ilang mga provisional authority, ang ilang mga prangkisa sa mga individual traditional PUJs hasta sa December 31 magabiyahe ini sila. Ang First Town Jeepneys naman kaangay sang Uton, Leganes, Pavia kag San Miguel ang pahanugutan sa gihapon nga makasulod sa syudad mentras nga wala pa maaprubahan ng LPTRP sang probinsya sang Iloilo. Samtang nagpatigayo naman sang caravan ang mga modernized jeepney kaupod ng LTFRB kag PSTMO bilang pagpakita sang suporta sa modernization program sang gobyerno. Upuan kay Cyril Lurinduque, John Sala. 1 Western Visayas. Gin-share ni Barbie Forteza nga wala na nila ginestoryahan ni Jack Roberto ang parte sa love team nila ni David Licauco. Sa episode ng Fast Talk with Boy Abunda, ginpahayag sa aktres nga wala man sang rason para mag-explain siya sa boyfriend. Supportive ko na si Jack sa iya projects, ilabi na sa upcoming series nga maging sino ka man. Naka-adjust na ang mag-asawa nga Billy Crawford kag Colleen Garcia sa sahi isang trabaho nila sa showbiz. Ilabi na kung paano i-handle ang stress dala sang social media. Aminado mga ini nga mabudlay bangod madamos ang comments nga pananawan nga lain-lain sa social media. Ganing ina ginahimo kuno, ginapabili ng balance. Kung hindi man lang kuno importante, mas maayo nga ini na lang pag-i-post. Makitaan nga full smile sa Neymar Gordon kag Little John nga mamisgig kunong isa kag isay labi na nga nagahilapit ng finale sang Voltes 5 Legacy. Samtang yari naman ang mga eksena nga mo dapat mamiss sa Voltes 5 Legacy. Sumungan na sa albaran ang Voltes 5 Sirotgar, magkakitain na bala sila ni Steve Big Bird kag Little John. Ano ay hanang malaing nga plano ni Prinsipe Zardo sa Good Makabalos. Ina kagiban pa ang aksyon ng mga eksenang bantayan sa Voltes 5 Legacy sa GMA Telebabad pagkatapos ang 24 oras. Mga kapuso, mahimo ninyo malantaw ang ining episode sa GMA Regional TV official website www.gmaregionaltv.com. Pwede man magbisita kag i-click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita.
Kag sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, kag sumuman sa aton mga kapuso abroad, madamo ginya salamat sa inyo pagtutok. Ako si Eden Prieto. Kapuso, mag-isa kita kaghibaloon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Caitlin Revilla. Kag ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas. Bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga serbisyo sa pungsod.